Propeta ng delubyo na si Nostradamus, may mga hula na nagkatotoo di umano ngayong taong 2026. Hindi pa man nangangalahati ang taon, ay tila isa-isa nang natutupad ang kanyang mga hula. Ang lahat ng hula ay di umano kanyang naisulat sa kanyang librong The Book of Prophecies, at ang mga ito ay misteryosong nakatago sa kanyang mga quatrains o isang klase ng tula na binubuo ng 4 na linya na siyang tinutuklas pa rin ng mga dalubhasa hanggang sa ngayon. Kaya naman, sa video ito ay iisa-isahin natin ang mga nakakatakot na hula ni Nostradamus na nagkatotoo ngayong unang bahagi ng year 2026. Kaya bago ang lahat, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. US and Iran Conflict Prophecy. Nakakabahala ang kasalukuyan natin ngayon. May mga nagsasabi na ang lumalalang tensyon at alitan sa pagitan ng Amerika at bansang Iran ay maaaring na ipahiwatig na noon pa man sa mga quatrains ni Nostradamus. Bagamat hindi tahasang binanggit ang mga bansa, ang mga simbolo at paglalarawan sa kanyang mga isinulat ay tila nagbibigay ng ideya tungkol sa isang digmaang nagsisimula sa kanluran at sigalot mula sa mga lupain ng disyerto. In the west, a hidden fire shall rise. From desert sands, iron answers fly. The eagle's shadow meets the lion's cry, and blood of many stains the darkened sky. Sa quatrain na ito, ang west ay maaaring iugnay sa Amerika, habang ang hidden fire ay sumisimbolo sa pagsisimula ng tensyon o pag-atake. Ang desert sand naman ay tumutukoy sa Iran at sa gitnang silangan kung saan nanggagaling ang tugon na inilarawan bilang iron o mga makabagong sandata. Ang eagle at lion ay nagpapakita ng dalawang makapangyarihang bansa na nagkakaroon ng sagupaan. Samantala, ang darkened sky at dugo ng marami ay nagpapahiwatig ng lawak ng epekto ng digmaan, lalo na sa mga inosenteng tao. Sa ganitong pagbasa, tila ang quatrain ay nagiging salamin ng kasalukuyang sitwasyon. Number 4. The Strait of Hormuz Oil Crisis Prophecy. Ito ang isa sa mga pinakamainit at nakababahalang hula ni Nostradamus na pinaniniwalaang natupad ngayong taon. Ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ay humantong sa matinding paggalaw sa pandaigdigang merkado ng langis, lalo na nang maapektuhan at pansamantalang maisara ang Strait of Hormuz na isang mahalagang daanan ng langis sa mundo. Dahil dito, mabilis na tumaas ang presyo ng krudo at nagkaroon ng pangamba sa supply ng enerhiya sa maraming bansa. Sa ganitong konteksto, may mga nag-uugnay na tila ito ay maaaring naipahiwatig na noon sa mga quatrains ni Nostradamus bilang babala ng kaguluhan sa pagitan ng makapangyarihang bansa at ang epekto nito sa mundo. In the narrow strait where water meets and choke, the lifeblood of the world is bound in fear. When war of eagle nations block the flow, the price of flame shall rise through every sphere. Sa quatrain na ito, ang narrow strait ay malinaw na tumutukoy sa Strait of Hormuz, kung saan dumaraan ang malalaking bahagi ng langis sa mundo. Ang lifeblood ay sumisimbolo sa langis na mahalaga sa ekonomiya ng bawat bansa. Kapag nagkaroon ng digmaan o matinding tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa katulad ng Amerika at Iran, nagkakaroon ng pagbara ng daloy nito. Dahil dito, tumataas ang presyo ng langis at ramdam ito sa transportasyon, pagkain at pang-araw-araw na gastusin sa buong mundo. Number 3. Energy Crisis. Ayon sa libro ni Nostradamus, ay nakasaad din di umano ang inaasahang isang malawakang energy crisis. Ito ay marahil ay pinangangambahang senyales ng kakapusan ng kuryente o mga energy sources dahil sa kumukonting supply ng fossil fuels. Narito ang kanyang quatrain.
the sky will burn at 45 degrees. Fire approaches the great new city. Immediately a huge, scatter flame lifts up when they want to have a fruit of the Normans. Ayon sa iba, maaari rin ang energy crisis na tinutukoy ay marahil isang malaking problema sa langis, kagaya ng kawalan ng supply ng langis na maaari magdulot ng malawakang krisis sa isang naturang bansa. Ito ay nasasalamin sa katagang the sky will burn at 45 degrees and fire approaches the great new city. Number 2. Climate change and natural disasters. Alinsunod sa mga saad ni Nostradamus, nakitang-kita na ngayong 2026 ay makakaranas ng mga pambihirang lakas ng mga kalamidad ang hahagupit. Mas malakas na mga bagyo at dilubyo ang dadating. Ang abnormal na tag-init ngayon na nararanasan sa Pilipinas na siya nagbibigay ng malalakas na pag-ulan sa kalagitnaan ng summer season, ito ay resulta ng lumalalang climate change dahil sa pabago-bagong panahon ay mahihirapang suriin ng mga siyentipiko ang mga magaganap na hatid ng hagupit ng kalikasan. Ito ay nakatago sa kanyang quatrain, "The dry earth will grow more parched, and there will be great floods when seen in the rainbow. A great city will be ravaged by waters, and the world will suffer from pestilences." Ang dry earth na tinutukoy sa taludtod ay ang mas matinding tagtuyot at malalang kakulangan sa malinis na tubig. Inaasahang mas lalakas pa ang mga bagyo na magdadala ng mas mapaminsalang baha at di umano ang epekto nito ay siyang magdudulot ng malalang peste. Number 1. Global power shifts from the west to the east. Ang taong 2026 ay tila may isang nakabibiglang revelasyon ang magaganap sapagkat mistulang isang superpower na mauungusan ng isang puwersang magmumula sa east o silangan. Mula sa kanyang quatrain ay kanyang isinaad, "The west will weaken as the east grows strong, and great power will move toward the sun rises. A new order will rise, forged in the forge of the dragon, and the balance of the world will shift forever." Ayon sa mga pakahulugan ng mga eksperto, na ang hulang ito ni Nostradamus ay sumasalamin sa hindi mapipigilang paglakas ng puwersa mula sa silangan. Ang dragon ay isang natatanging simbolo ng mga Chinese at ang dragon na tinutukoy na magmumula sa silangan sa kanyang hula ay walang iba kundi ang bansang China. Kapansin-pansin ang pinapakita nitong dominansya sa iba't ibang larangan sa usaping ekonomiya, teknolohiya, politika at lakas militar. May posibilidad na maagaw ng bansang China mula sa Amerika ang trono bilang isang superpower. Marahil ay nahahalata na rin ng Amerika na siyang superpower sa West o kanluran sapagkat humaharap ito ngayon sa economic recession. Ang bagsik at agresibong taktika ng China ay hindi ito malabong mangyari sa hinaharap. Mas mainam na ating isipin at unawain na ang mga ito ay tula lamang at ayon lamang sa mga tula na binigyang kahulugan sa nangyayari ngayon o sa kasalukuyan. Ito ay masasabi natin mga babala mula sa nakaraan na mula sa matalinhagang tula ni Nostradamus. Mas mainam na mas palaging handa sa anumang pagkakataon at anumang hamon ng buhay. Ika nga ng kasabihan, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ka, Ideya, naniniwala ka ba sa hula? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.